Okay, so aga-aga nabasa ko 'tong bagong news na ito dahil, gusto kong i-share sa inyo para sa mga hindi nakakaintindi or nahihirapang i-comprehend sa sarili nila. Kasi honestly, while I was reading the comments, ang daming nagrereklamo bakit daw gano'n. Yung topic about PH is now VAT-free for foreign tourists. Nakalagay naman, very clear. Do'n pa lang sa graphic ng content nakalagay, for foreign tourists. Pero may nagko-comment, paano daw ang mga kababayan natin? Paano daw tayong mga Pinoy? Paano daw tayong mga citizens ng Pilipinas? Bakit daw tayo nagbabayad ng tax? Grabe, ngayon ko lang napagtanto na napakahina ng komprehensyon ng karamihan sa atin na Pinoy. Kaya tayo nasasabihan minsan na keyboard warriors kasi hindi natin alam kung ano ba yung kino-comment natin doon sa mga posts. Really, as kindergarten, grade 1, grade 2, tinuturuan na yung mga bata ng comprehension, reading comprehension. Ibig sabihin ay kung ano yung binasa mo, kailangan mong intindihin. Okay? So, reading comprehension, nagko-quiz sila dyan, nagte-test sila. May mga stories na pinapabasa sa kanila. Eh, bakit tayo mga adults, kapag may mga nakikita tayong posts, tinitingnan lang natin yung graphics. Pero, hindi natin binabasa yung buong article. Siguro dahil mahaba, tinatamad, or walang oras basahin. Pero nagko-comment tayo ng mga hindi related. Sa comment natin ay pinaparating natin dun sa mga readers na hindi natin naiintindihan kung ano yung nasa post. Please, kapag meron mga ganitong mga topics, let's try to understand. Kasi minsan masasabihan tayo ng gano'n, ng ibang mga commenters, yung mga talagang nakakaintindi doon sa topic na nakapost. Like this one, again, inuulit ko na yung graphic niya, meron nang nakalagay na foreign tourist for foreign tourists. Alam nyo, if you haven't tried traveling to other countries, there are a lot of countries offering tax-free tax refund to foreign tourists. Tayo, Pilipino, pupunta tayo ng Japan, Singapore, ng Thailand, ng Europe, ganyan. So, yan, South Korea, tax-free tayo. Makakapag-refund tayo ng tax sa bansa nila. Kasi Pilipino tayo eh. We are PH passport holders. Ibibigay natin yung passport natin para makita kung kailan tayo dumating. And if we did not stay there for 6 months. Normally 6 months 'yan sa ibang bansa. If hindi ka nag-stay ng 6 months or more sa bansa nila, that means you are just there for tourist. And normally naman, mga weeks lang, days, weeks, ang pinagsi-stay natin kung talagang tourist tayo doon sa ibang bansa. Na enjoy tayong pumunta ng ibang bansa like Japan kasi 'di ba tax-free. So automatic 'pag nagbayad ka, na-avail mo yung minimum amount na kailangan bayaran, 5,000 yen I think or 5,500 parang gano'n. So tax-free na. So ang babayaran mo naka-less na yung tax. Sa ibang bansa naman like Singapore, sa Europe, kailangan mo sa airport sa Thailand, even in Bangkok, Thailand, kailangan sa airport mo nila ikukunin yung tax refund mo. Yung sa Japan, automatic na. So, ang gustong iparating sa atin dito sa Pilipinas, yung mga foreigner, yung mga hindi PH passport holders na bibisita dito sa Pilipinas for tour, ay makaka-avail na sila ng tax-free or tax refund kung ano man yung process na gagawin ng Pilipinas. So, yun ang hindi maintindihan, sadly, ng ilang mga Pinoy na bakit daw tayo as PH citizen ay kailangan nating magbayad ng tax. Well, of course, we have to pay for tax. 'Pag citizen ka ng ibang bansa, o sige pumunta ka ng Amerika maging citizen ka dun, sa palagay mo hindi ka magbabayad ng tax doon? Pumunta ka ng Japan mag-citizen ka dun, 'di ka pa magbabayad ng tax. Hindi ko alam, hindi ko ma-digest sa sarili ko bakit may mga gano'n na tao na hindi nila nage-gets or hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng tax-free for tourists. Kasi nakalagay naman, naka-explain naman kung babasahin niyo ng maayos yung article, na-explain naman doon. Non-consumable ang mga normally non-consumable kasi kailangan yung item na pinurchase ni tourist ay hindi niya gagamitin or iko-consume dito sa Pilipinas. So for sure, exempted, hindi tax-free ang mga restaurant. Yan, yung mga gas station, hindi yan. Kasi sa ibang bansa, hindi rin eh. You have to pay for tax talaga. Kasi kinakain mo doon, iniinom mo doon, yung kung mag-bar ka or what, kakainin mo doon. Sa mga groceries, hindi yan. For sure, kasi kakainin. Yung mga tax exempt na items lang naman yung iuuwi nila sa bansa nila. Parang tayo, nag-shopping tayo sa Japan, naka-seal yung lalagyan, yung plastic na pinag-shopping natin.
kasi tax exempt siya dahil may tax-free siya or tax refund. So, iuwi natin sa bansa natin within that specific period, 6 months in Japan, I think. So, umuwi tayo sa Pilipinas, dala natin yon kasi tax-free siya. Hindi natin siya kinonsume sa bansa kung saan tayo galing. So, ganun din ang mag apply din yan sa mga tourists, sa mga foreigners na nandito sa Pilipinas. If they go here and they buy souvenirs na hindi nila, syempre, souvenir nga, iuwi nila sa bansa nila. So, hindi nila yon i-consume dito sa Pilipinas. So, those will be tax-free. I think the minimum is 3,000 pesos na na-purchase nila. So, kung bibili sila ng pagkain sa groceries, sa palengke, sa sari-sari store, they will not be tax exempt. So, babayaran pa rin nila yung tax na yun na pinamili nila sa groceries kasi consumable yun. So, normally, ang mga non-consumables lang naman mga items, pasalubong na talagang iuwi nila sa bansa nila, clothes, sapatos, pwede yan, mga yan, i-tax. And I believe not all stores will be tax-free. So, kahit sa ibang bansa, mayroong mga stores na hindi tax-free. So, na-experience kasi namin yan in Japan. Bumili kami ng cellphone, hindi daw siya tax-free. So, siguro dahil alam na gagamitin doon. So, hindi siya tax-free. Pero may ibang stores na tax-free rin naman yung bibilan mo ng cellphone. So, iba-iba. May pharmacy na hindi tax-free, may pharmacy na may tax-free. Magkakaiba yan. So again, before we react something rude to a post, intindihin muna natin. We can do our research. Kayang-kaya naman natin mag-research. Lahat naman tayo, mayroon tayong gadget, may cellphone, mayroong internet or data connection. Research muna natin. Kasi mahirap po talaga na alam nyo kaya tayo nasasabihan na keyboard warriors ang Pilipinas. Kasi siguro mas madami yung nagre-react na hindi alam yung sinasabi kaysa doon sa alam yung sinasabi. So, yun lang naman. Ayun, intindihin muna natin kasi 'di ba, tayong adults dapat alam na natin 'yan, dapat may reading comprehension na tayo niyan, eh. Paano kung wala tayong reading comprehension? Paano yung mga bata, 'di ba? Yung mga anak natin, yung mga kapatid natin na mas nakababata, 'di ba? So, pasa-pasa lang 'yan. Ayun. Ayun lang naman. G na G.